Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang aking pag-asa at tiwala. Alam niyo po, si David ang nagsulat niyan nung nahuli siya ng mga Philistines sa Gath. Imagine si David na pumatay kay Goliath, natatakot na siya ngayon doon sa mga tao ni Goliath na nakahuli sa kanya. Kasi yung fear, this is one of the most universal emotions sa ating mga tao na kahit si David, the man after God's own heart, ay nakaramdam nito. Pero sa halip na magpalamon siya sa takot, ginawa niya itong tulay para mas lalong magtiwala sa Diyos. Kumbaga yung fear, ginawa niyang faith. Kasi kung iisipin natin, yung fear, part na yan ng fallen human response natin. Diba? Pag inisip natin, saan ba nanggagaling ang fear niya? Diba? Sa unbelief din. Kasi kapag nakakaramdam tayo ng takot, doon tayo hindi nagtitiwala sa Diyos. Takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam, sa kung ano mangyayari sa susunod. Kasi yan ang madalas kinakatakutan natin, yung kinabukasan. What's next? Paano na bukas? Nawalan ka na ng trabaho, delayed yung pinagpipray mo, delayed yung pinaplano mo. Or may mga thoughts na, paano pag hindi ako naging successful? Lord, hindi ko na nakikita kung saan ako papunta. Kaya nga, babalik tayo sa salita ng Diyos. Sabi sa Matthew 6:34, di ba? Huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, may kanya-kanya tayong fear na nararamdaman. Pero huwag mong hayaan na lamunin ka ng takot dahil hindi yan galing sa Diyos. Hindi man natin alam ang susunod, pero kilala natin ang Diyos na may hawak ng susunod. Amen?